Ito po ang pahayag ni VP Sara Duterte. Sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan hindi na pag-usapan o naiugnay ang aking pangalan sa umano'y Davao Death Squad. Subalit matapos ako manalo bilang Vice President, bigla na lang nagkaroon ng mga testigo laban sa akin at ngayon ay kasama na ako sa mga akusado sa International Criminal Court. Grabe, no? Alam ko talaga hindi siya kasama sa kinasuhan. Ang alam ko pong kinasuhan si Pangulong Duterte lang tsaka si Senator Bato. Tuloy po natin ang pagbabasa. Hindi ko kailangan ng death squad para sa mga bagay na ng death squad kaya niyang gawin yung iniisip niyo na pwedeng gawin. Nananapak yan ng sheriff. Paalala lang natin, hindi nila kinakailangan ng death squad. Mayor siya at nagawa niyang mapatahimik ng Davao. Hindi niya kinakailangan ng death squad. Ganun pa man, harapin ko ang anumang akusasyon laban sa akin. But I will only face any charge against me before Filipino judge and only before Filipino court. Alam niyo po, dito na tayo magkakagulo-gulo. Pag tinuloy-tuloy po ninyo yung mga kalokohan yung pagpapapasok dyan sa ICC quarters. Kahit sabihin na ngayon na okay lang. Ganun na yung tema no? Mukhang wag lang silang wala lang silang jurisdiction. Hindi po pwede yun. Hindi po magandang yan. Hindi po magandang pangitain yan. Anyways, tuloy po natin. Hindi po ako lalahok o magiging parte ng isang prosesong hindi lamang magsasadlak sa kahihiyan sa bansa. Yun yung importante, yun yung nakalimutan ng pamunuang ito. Yun yung nakalimutan ng gobyerno ito, nakakahiya. No? Nakakahiya sa ating korte. No? Masasadlak sa kahihiyan sa buong bansa. Kundi dudurog din sa dignidad ng ating mga huwes, korte at buong justice system ng Pilipinas. Huwag nating ipahiya ang bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga dayuhan na manghimasok at makialam sa Pilipinas. Ang kahilingan lang na mapailalim sa dayuhan ay sampal na sa bayaning Pilipino na nagbuwis ng kanilang buhay at lumaban para sa ating kalayaan. Unahin muna natin ang Pilipinas, syukran. Alam niyo, totoo yan, yung mga bayani natin pinagtanggol. Ito po, dayuhan, pinapapasok natin ng kusa para usigin yung mga Pilipino. Hindi niyo ba nare-realize yun? Nag-resist tayo dito sa mga dumayong dayuhan dati. Ito, open arms, Talagang win-welcome, Okay lang kayo dyan. Pinag-aaralan pa namin, ganun yung mga pahayag. Makakasama po ng loob. Maganda po yung pinupunto rito, Soberanya na po ng Pilipinas nakasalalay dito. Tandaan po natin. Alam niyo po, hindi niyo po hawak lahat ng mga tao rito sa Pilipinas. Hindi po, mas makapangyarihan po sa inyo yung saligang batas. Yan pa po, hindi niyo pa po nababago yan saligang batas. Kaya yan po ang, mas makapangyarihan po yan sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, Speaker of the House, Senate President. Yan po ang pinakamakapangyarihan yung saligang batas at yung mamamayang Pilipino. Sunod-sunod po, sunod-sunod. Talagang ayaw nyong tinetest nyo. Talagang alam nyo mas masalbahe sa Duterte. Parang sa totoo lang po, parang ganito yung gusto nila palabas. Tignan nga natin kung gaano katatapang itong mga Duterte na to. Si Amy Marcos lang po yung nakakapag-isip ng matino sa inyo. Ngayon, nagdidiwang na naman nga. Panay-diwang naman ang kaya ng mga vlogger nyo. Hindi naman nag-iisip beyond. Yung mga tagapagtanggol nyo, hindi po nag-iisip yan beyond kung ano sasapitin ng Pilipinas. Basta ang alam lang nila, tapang tayo. Mas matapang tayo dyan sa mga Duterte niyan. Hindi nyo nare-realize yung implikasyon ng lahat ng ito. Vice President yan ng Pilipinas. Vice President yan ng Pilipinas. Bago mo sampahan ng kaso yan, i-impeach mo muna yan. Sa inyo, direkta, ibang bansa, kukunin, issuean ng warrant of arrest. Kung tama yung sinasabi niya ni Trillanes, magwawarrant of arrest na yan. Kaya pala magrarally kayo sa linggo, para ipakita nyo. Paano? Sa bagay, kahakot-hakot pa. Hindi uunti yan. Kahakot-hakot yan. Abalahin ninyo. Para magpakita na maraming pa sumusuporta. Ganon. Okay, eto po. Ayan. Ito po, may pinost po dito si Mark Lopez. Sabi niya, last week, sabi ni Erwin Tulfo, wala daw kinalaman si Speaker Martin
sa People's Initiative. Today, inamin ni Speaker na parte ng People's Initiative ang sinusulong. Ayan, no? In response to the discourse surrounding the People's Initiative, ito po, official na pahayag ni... Sino ba nag-official na pahayag nito? Si Martin o ang House of Representatives. I wish to restate. I wish to restate. Si Martin po to. Official na pahayag ni Martin Romualdez sa People's Initiative. In response to the discourse surrounding the People's Initiative, I wish to restate that the House of Representatives commitment to this essential democratic process. So commitment nila, no? Sila po sa madaling salita, the People's Initiative stands as a direct expression of people's will, providing means for citizens to propose a constitutional amendment. The House does not endorse or sanction direct participation by its member in signature gathering, ensuring the process integrity, independence remains intact. I vehemently deny yung accusation sa kanya of bribery or unethical practices in persuading citizens to sign the petition for the People's Initiative. Such actions, if true, would violate the initiative spirit of honest and voluntary participation and erode our democratic foundations, no? Dinidenounce niya, no? Yung ano tawag doon? Siya po ay vehemently denounce. Ang hirap tagalogin. Yung allegations na may bribery, no? Echoing my previous statement, the enemy of foreign capital. Dito ako naguguluhan, no? Ayan, no? The House of Representatives commitment to this essential democratic process. Kinikilala ng House of Representatives yung People's Initiative. Akala ko ba susuportahan mo yung Senate? Ang lead dito sa Chacha ngayon ay yung Senate. Akala ko susuportahan nyo ni Pangulong Marcos. Di ba nag-usap-usap kayong tatlo? Ang buong akala, pinagmamalaki ni Zubiri. Si Zubiri nagre-report. Zubiri talaga ba? Na sinabi ni Pangulong Marcos na ayaw niya sa People's Initiative? O baka imagination mo lang yun? Bakit ngayon, itong si Martin ay nagsasabi na ina-uphold nila yung People's Initiative? Dalawa yung gustong mangyari ni either or. Yun yung sinasabi ko sa iyo, Zubiri, masyado kang maagang nag-celebrate, no? Sinelebrate kagad ni Zubiri na siya yung sinelebrate kagad ni Zubiri ang Pangulo, di ba? Paulit-ulit tayo dyan, no? Inutusan siya ng Pangulo na siya yung magli-lead, yung Senate yung magli-lead. Dahil yung People's Initiative, ang nakalagay doon sa pinapipirmahan, yung voting jointly. Ngayon, iba na po ang tono ni Speaker Martin, no? Sinusuportahan niya na. Ibig sabihin, support muna siya kay Zubiri habang nagpapapirma pa. Panlito ba? Ginawa lang pong taga-announce si Zubiri na hindi natuloy yung People's Initiative. Di ba yan yung sinasabi mo, Zubiri, na ikaw pa nagsabi na ayaw ng Pangulo dahil dati siyang senador. Ito yung wordings ni Zubiri, hindi lang gantong-ganto. Sabi ni Zubiri, mamaya, tatalakayin natin yan. Kulang kayo. Kasi iniisa-isa lang natin. Dito muna tayo kay... hindi ko kaya sabay-sabay na i-discuss, no? Kulang kayo. Atat na ba kayo? Pinapakita ko po sa inyo yung analysis ko, no? Kulang kayo. Tatalakayin din natin mamaya yung sa init, ha? Kulang po kayo. Kasama po yan sa tatalakayin natin. Okay, ulit. Ito kasi yung pinagmamalaki ni Zubiri. Para makita ko kung paano anong ginawa nila kay Zubiri, no? Ginawa nila si Zubiri na parang alam niyo yung distraction, no? Tuloy-tuloy yung People's Initiative katulad ng sinasabi ng COMELEC. Tuloy-tuloy yung tinatanggap nila yung signature. Tapos sa isang banda sinabi ni Romualdez na sinusuportahan niya si Zubiri. So tuloy-tuloy yung pagmamalaki ni Zubiri, di ba? Tuloy-tuloy yung pagmamalaki ni Zubiri na ayaw ni Pangulong Marcos yung People's Initiative, di ba? Ayaw niya niyan.
Kasi dati siyang senador. O yan yung wordings ni Zubiri. Ngayon, kaya tuwan-tuwa siya na ako inatasan. Ha? Kino-question pa nga natin. Diba co-equal kayo? Bakit inuutusan ka ng